Samarin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig-mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng munting channel nito sa iba't ibang panig na buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay August 20, 2025 at yan ang pong alas 4:23 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga non-viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado alas 4:30 ng hapon. Ito po ay dito sa Facebook Live. No? Muli isang mabiyayang pakinig sa bawat isa at loobin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa bawat makakapakinig at makakapanood. Dito po ang ating pangangaral. Ang ating upaksa, kaunting kaalaman sa kasulatan, tayo po ay nasa ikatlong bahagi na doon sa ating tinatalakay, hinggil po doon sa Lucas 24:45, na magkagay binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Minsan pa natin purihin at pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ibinahagi niya sa atin sa hapon pong ito. At pagkakataon muli na magawa po natin yung ating tungkulin bilang isang katiwala ni Abay Hawa dito po sa mundong ito, ano? Maraming hindi nakakaalam ho na yung mga tinawag ay mga katiwala pala ni Abay Hawa. At yung pagiging katiwala ay gampanin at dapat na gawin, ano ho. Subalit, yun nga po, sa hindi pagkaalam na para ikaw ay maging alagad, siyempre kaakibat na yung pagiging katiwala. Tinawag ka para maging alagad at kasunod niyong katiwala ni Abay Hawa. Yung ba sarap ng pakiramdam na ikaw ay ginawang katiwala. Subalit ang tanong, nagagawa ba natin yung tungkulin ng isang pagiging katiwala? Yun ang isang malaking question mark. Sa magandang hapon po sa lahat po ng ating mga makikinig at sa lahat po ng mga maging bisita kung meron man sa hapon po. Magandang hapon. Sister Ging Makar, Brother Emiliano Umali, Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Jean L. Juarez, Sister Chris de la Cruz Kim, Sister Shirley Reverisa, Brother Mundo Umali, Noli Tungkua, Melchor Pasis, Sister Vivian Bandojo Mana, Sister Maria Victoria Morales, Gawal Jeloy Pritz, Sister Maria, Brad Fortunato Juarez, araw po ngayon ng Miyerkules at tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng ating paksano. Brad Sam Rotoni, Brad Jesse Juarez,
Brad Pedro Bedes at Sis Dominga Bedes, magandang hapon po sa bawat isa. At sa lahat po ng mga makikinig at manonood ngayong hapon ito, magandang hapon po sa inyo lahat. Alas 4:28 na po ang ating oras. Brad Wilfredo Bedes. Ayan. Alas 4:29 na ng hapon. So muli magandang hapon po sa bawat isa. At yung paksa po natin kasi mayroong pinatawag na, ano sabi ko dyan? Na magagibinaksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Ibig sabihin, hanggat hindi nagbubukas si Abay Yahweh ng pag-iisip at puso ng isang tao, sa malamang ho na hindi mo talaga maunawa kung ano yung sinasabi ng kasulatan. No? Dito, halimbawa, itong ating paksa na ito, alam ko na marami na sa atin ang nakarinig na ng mga talata na minsan ay narinig na natin matagal ng panahon. Ano? Pero pag binalikan mo yung talata na yun, mag-iisip ka, bakit binalikan yun bro, matagal na naming narinig yun. May dahilan. Kaya kung binabalikan natin, merong dahilan. Siguro ang isang dahilan doon dahil baka ipinauunawa sa atin at binubuksan tayo ni Abay Yahweh. Ano, ibig sabihin, kahit na matagal mo nang narinig at nabasa, kung hindi mo naman ipinamumuhay ay wala ring saysay. Ano? So, punta na tayo dito sa ating paksa. No? Natatandaan niyo po ba yung talata na doon sa 6 ng Mateo, sabi ho doon sa 6, yan ninyo ito matagal na itong napapakinggan na. Sabi niya doon sa 28, 6:28. Bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak at tumutubo sa parang, hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kahit daw si Solomon hindi nakapagsuot na kagaya ng kasing ganda ng mga bulaklak na kahit sa kanyang karangyaan, sa kanyang kayamanan. 30. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang nabuhay ngayon pero kinabukasan malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Ito ay sinasabi niya doon sa kanyang mga alagad na kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin o inumin o susuotin. Sabi doon sa mga alagad, huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. 32. Sa mga bagay na ito'y pinagpapahalaga ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay nito. Ito ay naiintindihan natin. Maaring may mga kapatid na magsasabi, oo naman Brad. Pwede ba namin hindi maintindihan, hindi maunwa? Ano? May ilan. Sabi niya, ang mga bagay nito pinagpapahalaga ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Alin yun? Yun daw kakainin, inumin, o susutin. Hindi pa ho ito yung pinagpapahalagahan ng maraming tao.
At napakabigat ang sinasabi niya, ito yung pinagpapahalaga ng hindi kumikilala. Hindi ba abalang-abala ang tao dahil dun sa kakainin, dadampin, iinumin, yung basic necessity na o pangailangan ng tao. Hindi ba naging abala ang tao dahil dito sa mga bagay nito? Pero alam niyo ba, na ito pala ay pinaghahanap ng mga hindi kumikilala. Kaya ba yan? Pero tingnan niyo, ang tagal-tagal na nating nabasa yan, ang tagal-tagal na nating narinig, wala pa tayo sa kapulungan, narinig na natin. Narinig na ba natin yung sick keepers making manunggan in his righteousness? Ang tanong, ginawa ba natin? Maraming tao hindi. Bakit? Bakit hindi ginawa, Brad? Kasi hindi nila naintindihan, naunawaan yung sinasabi ng kasulatan. Kaya ang inuna nila, ano ba inuna ng mga tao? Ang inuna kasi ng tao ay, sabi niya, huwag kayong mag-alala kung anong inyong kakainin, inumin o susutin. Ito yung inuna ng tao eh. Ang mga bagay nito'y pinagpapahalaga ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kaya marami abala sa hanap buhay, sa negosyo, dahil doon sa kakainin, iinumin, dadantin. Pero ang liwanag na sinasabi niya, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Sabi niya, subalit pagsikapan muna ninyong matagpuan ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito, alin yun? Yung iinumin, yung kakainin, susuotin, darantin, ang lahat ng mga bagay nito idaragdag sa inyo. Pero nung nangyari, ang ginawa ng tao, inuna nila yung paghahanap doon sa kakanin, iinumin, susuotin. Na ito pala yung pinaghahanap ng mga hindi kumikilala kay Abay Hawa. Tama o mali? Tama. Asan si Abay Hawa? Wala. Kaya maraming tao, pagod, pagal, hirap. Dahil hindi nila inuna yung kanyang kaharian at yung kanyang katuwiran. Kasi kung uunahin lang talaga ng tao yung sinabi niya, unahin niyo muna yung kanyang, ang paghahanap ng kanyang kaharian at ng kanyang katuwiran, lahat ng ito, yung mga pangailangan ng tao, idaragdag sa inyo. Tama ho ba? Tama ho eh. Kaso nga, iba nga yung mentalidad ng tao. Ang mentalidad ng tao, alisin si Abay Hawa, itsapwera si Abay Hawa, magsarili silang sikap. Kaya pagdadating ng hapon, pagod, pagal, hirap. Ang isip, kalooban, ang katawan, hirap. Nawala yung nangako. Di ba? Nawala yung nangako eh. Nasabi nung nangako, hanapin muna ninyo yung kanyang kaharian at yung kanyang katuwiran. At lahat ng ito, yung mga hinahanap ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos, kaya Abay Hawa, idaragdag sa inyo. Pagka pala hanapin natin yung kanyang katuwiran, yung kanyang kaharian, siya yung magpo-provide. Di ba? Ang nangyari, ang tao nagsumika para sa kanyang sarili, para doon sa kanyang kakainin, sa kanyang susuotin at sa kanyang darantin o kanyang iinumin. Ang ending, hirap. Di ba? At yung iba naman, nagsiyaman, hirap din. Alam niyo ba yung nakalagay doon sa Mateo? Ito nasa 6 pa lang tayo. Para mas doon sa 19,
hanggang 21 ng 6 ng Mateo. No? Sabi niya, doon sa kanya mga alagad, sabi niya. So yung pinasa kanina ay 28 hanggang 33, ano? At may dugtong pa sa 34 pala. Sunod ko bago ko puntahan ho yung 19, no? Sabi niya, kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan. Ito ba nangyayari? Hindi. Bakit? Yung sinasabi niya na hanapin muna ninyo, unahin ninyong mapabilang sa kaharian ng Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban, ibibigay niya lahat ng pangailangan niyo. 34, kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan. Hindi nangyari. Talagang inaalala ng tao yung kinabukasan. Dahil nga, wala si Abay Hawa. Kaya ang alala niya, hindi lang kinabukasan ha, ang alala niya, hindi lang kinabukasan, umaabot pa yan ng linggo, at minsan umaabot pa yan ng buwan, at minsan umaabot pa ng taon, yung pag-iisip. Hindi lang kinabukasan, the other day, umaabot pa ng linggo, umaabot pa ng 3 linggo, buwan, kumisang taon pa. Bakit? Hindi nga ho kasi naiintindihan. Hindi na unawaan. Hindi nabuksan ang kanyang pag-iisip. Samantalang kung inuna mo yung kanyang karian at yung kanyang katuwiran, siya bahala. Pero malayo nga yan sa isang nasa laman o isang tao na hindi kumikilala. Kasi hinahanap nga yan ng mga hindi kumikilala sa kanya. Yung hindi naniniwala sa kanya. Yung mga reliyon, naniwala ba kay Abay Hawa? Hindi. Kaya nga gumawa na sila ng kanilang daan eh. Kanya-kanyang daan. May tamang daan, dating daan. Kanya-kanyang daan ng nilakaran ng mga relihiyon. Hindi talaga si Abay Hawa. Kaya puro kapaimbabawan yung nakikita natin sa reliyon. Pagdadasal, yung ginagawang pagpupuri, lahat yan, puro kapaimbabawan. Hindi naman sinunod ng tao si Abay Hawa. Maliwanag ba? Pati yung bukas, huwag mo ang wikang ipag-alala. Hayaan mo na yung bukas. Kaya huwag na kayong maglala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas may sarili ng alalahanin. Sapat na ang alalahanin dumarating sa bawat araw. Hindi kayang isipin ng isang tao ng kanyang kaisipan hanggang ngayon lang araw na ito. Lalo na pagka ang tao, siyempre tao laman, niisip yung mga bagay dito sa mundong ito. Kinakailangan kasi mag-accumulate ka ng maraming yaman, pera, maging tanyag ka, maging kilala ka sa iyong kapitbahay, maganda yung bahay mo, tingalain ka. Yan ang tao. Yan ang natural sa tao. Hindi nagsasalita yung bahay mo, yung mansion, pero ipinakikita nung mansion mo kung gaano ka kayaman, ipinakikita nung sasakyan mo, Jaguar, kung gaano kaya kayaman, pinakikita nung relo mo kung gaano ka kayaman, ipinakikita nung sapatos mo kung gaano ka karaming pera, ipinakikita nung damit mo kung gaano ka kayaman. Hindi nagsasalita siya. Ganyan ho ang kalakalan o kalakaran ng tao. Hindi ba tama? Kaya natin, sabi niya, huwag niyong intindihin yung araw ng bukas. Sa tao, hindi po pwede. Kinakailangan intindihin niya yung bukas, yung kanyang pamilya. Kasi yung isip niya ay hindi lamang talaga na yung araw na ito. Pero sinasabi ng kasultan, sabi niya, huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. So, ibig sabihin, hindi talaga naintindihan,
hindi nabuksan ang pag-iisip ng isang tao kapag inuna niya yung mga bagay na kakainin, iinumin, darantin. Kung ang inuna niya si Abay Hawa, yung iniisip mo, susuklay niya. Tama ho. Pero hindi kaya ng isang nasa laman yung sinasabi ng Espiritu. Isa pa, yan, lumang talata ho yan, ha? Lumang talata yan. Pero hindi naintindihan, hindi naunawan. Unahin mo muna pala yung kanyang kaharian at lahat ng iniisip mo, itadagdag sa iyo. Kung ikaw unawa sa iyo. Pero kung hindi, uunahin mo yung buhay dito bago siya. Di ba? Isa pa. Sabi niya dito sa 19, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Sabi niya doon sa kanyang mga alagad, tatandaan nyo na ang kausap niya dito yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga tinawag. So, ibig sabihin, kung hindi ka naman niya alagad o hindi ka naman niya tinawag, hindi para sa iyo ito. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Paano, Brad, na yung aking kayamanan kinuha naman doon sa legal na pamaraan? Walang question ho Walang question doon sa pagiging mayaman mo. Ang question doon sa kayamanang nasa iyo ngayon, paano mo ginamit? Pero nasabi ko nga kanina na alam niyo bang lahat ho ng mga tinawag, lahat ng mga alagad ay tinatawag na katiwala. Steward. Ano ba yung katiwala? Sa kasulatan, ang katiwala ay isang taong pinagkakatiwalaan sa pamamahala ng mga ari-arian o gawain ng iba na kumikilos bilang isang tagapag-alaga o tagapangasiwa. So, binigyan ka halimbawa ni Abay Hawa ng kayamanan, naging tagapangasiwa ka. Ang konseptong ito'y higit pa sa pamamahala ng material na kayamanan upang isama ang pamamahala ng mga espiritual na kaloob, mga responsibilidad, at maging ang pangasiwa ng nilikha ni Abay Hawa. Si Ad at si Eva, ginawang katiwala ho. Doon sa 1.28 ng Genesis. Di ba? Pinagkatiwala ni Abay Hawa, kina Ad at Eva ang responsibilidad sa pag-aalaga sa halaman, ng ibin, sa pamamahala ng sangnilikha. Si Jose, sa Ehipto, ginawang katiwala. Di ba? Yung lahat ng mga mananampalataya, ginawa rin niyang katiwala. Pero hindi naiintindihan ng marami yun. Bakit? Hindi nga nabuksan ang pangunawa. Tayo pala ay ginawang katiwala. Ibig sabihin, merong ipinamahala sa atin. Si Abay Hawa, bilang isang katiwala, at yung pagiging katiwala, gagawin natin, tungkulin natin yan. Pero naiintindihan ba ng marami? Lalo na doon sa kapulungan, naiintindihan ba? Yung iba, naunawaan, naiintindihan. Yung iba, hindi. Oo nga pala, no? Kaya pala kung merong ganitong kayaman, dami ng pera, yung pala, steward pala ako. Pero pala ipinamamahala sa akin. Yan ang ibig niya sabihin. So, dito ho, mapapansin natin, sabi niya, huwag kayo mag-impok para sa inyong sarili na mga kayamanan sa lupa kung saan ang mga gamo-gamo at kalawang ay sumisira. Kung saan ang mga magnanakaw ay sumisira at nagnanakaw kundi mag-ipon kayo ng mga kayamanan sa langit, kung saan walang tanga o kalawang man na sumisira. At kung saan ang mga magnanakaw ay hindi naninira at nagnanakaw kasi wala namang magnanakaw doon. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Naintindihan mo ba ito? Yung iba nakaintindi, binuksan, yung iba hindi. Ano yung sinasabi niya? Yun kasing sa sinaunang Grego, mas literal na nagsasabi na huwag magpayaman para sa iyong sarili ng mga kayamanan sa lupa. Ano ang ideya?
Ang ibiyayang makalupang kayamanan ay pansamantala at humukupas. Na kung saan dito sa mundong ito, may mga kalawang, insekto na sumisira tapos may magnanakaw. Ngunit ang makalangit na kayamanan ay ligtas. Ang isyo ay hindi ang makalupang kayamanan ay talagang masama. Ngunit ang mga ito ay wala ring tunay na halaga kung ganito ang sitwasyon. Mali para sa alagad ni Yahweh na ialay ang kanyang buhay sa patuloy na pagpapalawak ng kanyang mga kayamanan sa lupa. May isang istorya, ito halimbawa lang mo ito Tungkol sa material na bagay, ang sekreto sa kaligayahan ay hindi higit pa, ito'y kasiyahan, sabi sa isang survey noong 1992. Tinanong ang mga tao kung gaano karaming pera ang kailangan nilang kumita para magkaroon ng pangarap ng mga Amerikano. Inisip ng mga kumikita ng 25,000 o mas mababa sa isang taon. Nakakailangan nila, dollar ito, nang humigit kumulang $54,000. Ang mga nasa $100,000 taunang bracket ng kita, nagsabi na mabibili nila ang pangarap sa average na $192,000 sa isang taon. So yung figure na ito ay nagpapahiwatig na karaniwan na iniisip na kailangan nating doblehin, sabi nila, ang aming kita upang makahanap ng magandang buhay. Yun ang pag-iisip ng tao. Pero nang sabi ni Pablo sa unang Timoteo sa 1:6, yun daw may kabanalan, sabi dito, kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Pagka pala ikaw ay namumuhay na may kabanalan, at talo mo yung mayaman. Kahit gaano kalaki ang kita nila. Bakit? Kasi kahit na kumikita ka ng $200,000 at wala kang kakontentuhan, kulang yan. Dito nga sa atin sa Pilipinas pinag-uusapan na, hindi milyon hindi daang milyon, bilyon ang pinag-uusapan na korupsyon. Meron ba silang kakontentuhan? Hindi. Magnanakaw at magnanakaw pa rin yan. Kahit na ang pera nila ay bilyon-bilyon. Bakit? Wala ko kasing kakontentuhan ng tao. Wala akong kasiyahan ng tao. Sabi ni Pablo, yun daw namumuhay ng may kabanalan at kontento sa kalagayan, daig yung mga mayaman. Diba? Kasi, yung mga banal, marunong ng masiyahan yan. Kahit konti. Kasi yun ang binibigay ni Yahweh. Diba? O ituloy natin. Hindi sinabi ng guro na mali ang magkaroon ng makamundong kayamanan. Sinabi nga niya na mali ang mag-imbak nito para sa sarili. Sabihin, kung mag-iimbak ka, hindi lamang para sa sarili mo. Dapat, hawakan mo ito bilang mga katiwala. Di ba? Ngunit ang mag-ipon para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, sa kabilang banda, ang mga kayamanan sa langit ay walang hanggan at hindi nasisira. At ito'y nagbibigay ng kasiyahan ngayon. Sa kasiyahan at pakiramdam ng kagalingan na nagmumula sa pagiging isang nagbibigay, ngunit ang kanilang sukdulang kasiyahan ay nasa kanilang kabilang palig ng kawalang hanggan. Totoo naman makikita mo pagka meron kang sinundang karo, yung patay ba? Yung ari-arian nung isang patay na yon, kung siya man ay mayaman, hindi niya kayang isunod yung kayamanan niya. Hindi niya kayang dalhin doon sa daigdig ng mga patay. Di ba? Miski nga yung paraon ng Ehipto ay inilibing na may ginto at mga kayamanan upang dalhin sa kabilang buhay, ngunit iniwan nila ang lahat. Kahit yung mga ginto, mahalagang bagay sa lupa. Di ba?
Kasi tingnan ninyo, kung ikaw ay merong kayamanan sa buhay na ito at hindi mo ginamit bilang isang katiwala, yung sabi nga ho ay pagtulong sa iyong kapwa, ano mangyayari? Hindi ka nag-impok ng kayamanan. Ang inimpok mo dito sa buhay na ito. So ano mangyayari yan? Kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din yung puso mo. Di ba? Sa isang lugar na hindi tayo makakaipon ng kayamanan sa lupa at sa langit ng sabay. Pwede ba yon? Sabay ka nag-iimpok ng kayamanan sa lupa at nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Kaya nga, sabi niya doon sa 6:24 ng Mateo, hindi kayo uwi ka makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ang sabi niyan, walang tao makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ng ikalwa. Okay, magiging tapat siya sa isa at hahamakin ng ikalwa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayaman. Kaya lahat ng reliyon, bagsak dito sa talatang ito. Sabi niya, hindi mo pwedeng pagsabayin. Para lamang matakpan yung butas doon sa ginawa nilang panloloko, kasinungalingan, pandaraya, doon sa kanyang mga kapatid, sa paghingi ng kung ano-ano, mga abuloy, igapo, lahat na ng uri, pasalamatan, para lang takpan na yung kasamaan, kasinungalingan, pandaraya, pagnanakaw, panloloko. Ang ginawa, nagpakain ng libre, nagpaaral ng libre. Saan mo kinuha? So wala rin saysay. Wala rin kabulan. Nakita niyo ba yung punto? Itong mga talatang aking nabanggit, matagal na to. Hindi ko pa kilala si Abay Yawa. Napakinggan ko na ito. Di ba? 80s, 1980s Lumapakinggan ko yan. Yung Seek ye first the kingdom of God in His righteousness, 80s po yan. Anong taon na tayo ngayon? 2025. So ilang taon na? Ilang dekada na? Pero naintindihan ba, naunawaan ng tao? Hindi. Bakit hindi naunawaan ng tao? Hindi binuksan ni Abay Yawa ang pangunawa. Kaya ang tao, nagpayaman na nagpayaman, nagpayaman na nagpayaman, hanggang sa wala na si Abay Yawa. Wala na si Abay Yawa. Sino naging Diyos? Yun ang kayamanan. Pinaikot na ng kayamanan yung kanilang mga buhay. Nakala nila, darating isang araw, matadala nila sa hukay. Hindi yun. Kaya nga sinasabi ni Job, hubad tayong dumating, hubad din tayong aalis. Hindi ba totoo yun? Wala naman ang lumabas nito, may damit na eh. Wala. Kahit sino sa atin. Nung dumating dito sa mundong ito, wala tayo, hubad. So, alis din tayo hubad. Ibig sabihin, hindi mo kayang dalhin yung kayamanan na ipinagmamalaki mo. So, paano gagawin? O bilang katiwala na nasa kapulungan, tatandaan mo, lahat ng mga mananampalataya ay katiwala. May pag-aari na ipinagkatiwala sa atin si Abay Yawa, gamitin natin ito. Yung kayamanang ibinahagi sa atin. Hindi atin yan. Hindi atin yan. Ngayon, kung ayaw mong ipagkatiwala o ayaw mong gamitin yung bahagi na ibinahagi sa inyo ni Abay Yawa, mananagot ka. Di ba katulad nung itinago yung salati. Ano ba ang ginawa? Di ba, kinuha sa kanya, inalis sa kanya eh. O alsin kita bilang katiwala. So pag inalis ka na bilang katiwala, wala na. Sura ka na ng patay. Lahat ng mga mananampalataya ay ginawang katiwala. Wala akong exception doon.
Kahit sinasabi nilang mahirap tayo, o mahirap ka, wala. Biro. Pero mong gawin ng katiwala, bayaw, paano naging mahirap ka? Iba lang ang pinaglaanan mo. Diba? Yung sinasabi nila, mahirap pa sa daga. Hindi totoo yun. Pero kung maging katiwala ka ng isang lumikha ng langit at ng lupa, paano sinabi mong mahirap ka pa sa daga? Hindi yun totoo yun. O isipin nun natin si Adan at saka si Eva ay ginawang katiwala. Hindi sila yung may-ari. Sila'y katiwala. Diba? Ipinagkatiwala ni Abraham kina Adan at Eva ang responsibilidad sa pag-aalaga sa halaman, ng Eden, pamamahala sa sangnilikha. Diba? Hindi nung gawin si Jose na nakatiwala, ipinagkatiwala ni Potiphar na pangasiwaan ng kanyang sambayanan at nang maglaon si Parao na pangasiwaan ng mga yaman ng Ehipto. Yun ang pagiging katiwala. So, ibig sabihin, kung tayo pinagkatiwalaan ng kayamanan ni Abay Hawa, gamitin natin yung kayamanan na yon para tayo ay makapaggumawa ng kabutihan. Yun ba? So, nakapag-impok tayo ng kayamanan, hindi dito kay Abay Hawa. Kaya, ngayon, kung ayaw mo na pagiging katiwala ka, di hindi ka alagad. Hindi ba? Sabi niya sa unang Pedro 4:10, nayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Pero mo lahat pala tayo katiwala. So bilang katiwala, ako bilang katiwala ni Abay Hawa, o ginamit ko kung ano man yung ibinigay niya sa akin, ginamit ko para sa mabuti. Di ba? O bawat isa sa atin bilang katiwala, gamitin natin yung pinagkatiwala ni Abay Hawa para gamitin natin sa kabutihan. Pag-ibig sa ating kapwa, o di nakasunod tayo din sa kalooban niya. Hindi ba? So yun po, loobin po ni Abay Hawa, time na ako. Sabi ni Brad Nundomali, bro, born again. Patayin yan. O yun nga, 80s. Yung John 3:16, 6:33 ng Mateo. Yan yung mga sa-ulado ng mga tao eh. Pagka ikaw babago pa lamang sa relihiyon, sa-ulado mo yan, pero hindi pala alam kung ano ibig sabihin. Kayod marino, kayod dito, kayod doon. Inuna yung trabaho, inuna yung negosyo kaysa kanya bayawa. Di pagdating ng gabi, pagod. Pagod yung isip, pagod ang katawan, pagod ang puso, stress. Bakit? Inuna yung mga bagay dito sa mundong ito, hindi si Abay Hawa. So ngayon, nagbukas si Abay Hawa ng pangunawa, gawin natin. Paano yung Brad? Ngayon ko lang naintindihan yan. Ilang dekada na ako nakikinig. Ngayon ko lang naintindihan. Dapat pala, unahin talaga siya para yung iniisip. Kasi yung pagkain, inumin at susuotin, iniisip ng mga walang Diyos. Papayag ba kayo na wala kayong Diyos? Di ba? Natural hindi. So gawin natin. Ano muna? Hanapin yung kanyang kaharian, yung kanyang katuwiran, o lahat ng bagay na ito na pinaghahanap ng mga hindi kumikilala, idadagdag sa atin. At hayaan natin yung bukas. Kaya maraming tao nag-aalala sa kinabukasan dahil may mga utang. Hindi matatanggap po ito ng mga babago nakikinig. Siyempre, hindi mo makayang tanggapin ng isang nasa laman. Kasi ang tao nabubuhay sa pangungutang. Para magkaroon ka ng instant na bahay, mangutang ka.
Instant na sasakyan, mangutang ka. Instant na sabi nga ho eh, magandang kondominium, mangutang ka. Asa si Abayawa? Wala. Bakit? Sabi niya, huwag mo ipagambog yung bukas. Kasi bakit? Hindi mo alam yung kung ano ilalabas niyan eh. So, problemado. Hindi makatulog. Dahil sa utang. Stress. Anxiety. Yung iba, nasisiraan pa ng isip. Dahil sa utang. O yun po mga kapatid, loobin po ni Abayawa, nagbukas yan ng pangunawa sa atin sa hapon po ito. Muli, magandang hapon sa lahat po ng ating mga non-viewers. Teka. Sister Lori Calderon, Sister Rosly Bandojo, Brad Rodelio Nava, magandang gabi na sa iyo. Brad Fernando Pronebo Abellera, Brad Carlo Roll, Sister Cristina Juarez, Sister Shirley Bando Abrera, Brad Noli Tungkua, Sebastian Juarez, Brad Ezekiel Umali, Rosely Bando, katiwala na nagkasala sila. Ibig sabihin, yung pagiging katiwala ng isang tao, kung ikaw ay tinawag. Di ba? Kaya nga, merong nangyari, alam ko kung natatandaan pa natin yung istorya na sige, uwi ka, aalisin ka na bilang katiwala. Yung pagsulit mo na, takbo siya doon sa mga tao. O ilan yung utang mo? Ginawa kalahati lang. O ilan yung ano? Yun. Di ba? Siyempre, kung halimbawa, ginawa kang katiwala at hindi mo sinunod yung pagiging katiwala mo, natural na nagkakasala ka. Di ba? Lisa Indinibli Corsiga. Pero mo, ginawa kang katiwala and then, hindi mo ginawa yung tungkulin mo bilang katiwala. Ang tatawagin sa iyo ay Lilong Katiwala. 16:18 ng Lucas. Ano sabi niyan? Pinuri ng kanyang Panginoon ng lilong katiwala sapagkat siya'y gumagawang may katalinuhan, sapagkat ang mga anak ng sanlibutan ito sa kanilang sariling lahi ay matatalino kaysa sa mga anak ng ilag. Lilo. Nolitong kuha, tama po bro. So yun po, lobby po na Bayawa bukas, tuloy po natin dun sa ating kaapat na bahagi. Dami po niya. Iba niyo yung mga sitas na binanggit natin, maaaring sabihin natin ngayon ko lang naintindihan, ngayon ko lang naunawaan. Kasi kahit na yan ay nabasa mo at napakinggan, kung hindi mo naman pinamuhay, wala rin sa isa, wala rin kabuluhan. Di ba? Oh. Hindi mo pinamuhay eh. O di napakinggan mo lang. Di ba? Narinig mo lang. Hindi pumasok sa puso. Sarado yung puso. Di ba? Sige po. At loobin po ni Bayawa. Bukas ituloy po natin. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abayawa, patuloy na sumakanya ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Muli, maraming salamat. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain ni Abayawa. Higit sa lahat sa bagay na spiritual. At sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong nilalagi sa mundo nito. Muli, maraming salamat.
Isang magandang hapon po sa ating lahat.